Mo sa Alerto 24. Isang babae ang arestado matapos ang umatikabong pakikipag-abulan sa mga barangay tanod sa Shaw Boulevard kaninang madaling araw. Inagawan daw kasi niya ang ng baril ang isang gwardya. Panurin niyo po itong si Dante Perello, naka-Alerto 24 Exclusivo. Bakit niyo naisipang mga gawang baril? Anong paggagamitan niyo? Tikom ang bibigat animoy walang naririnig ang 40 anyos na si Adora Sandoval tuwing aming tatanungin kung bakit niya naisipang agawan ng baril ang isang security guard bandang alauna ng madaling araw. Sa kwento ng gwardyang si Juanel Avenoja, kapapatay pa lang niya ng ilaw sa establishmentong kanyang binabantayan sa May Shaw Boulevard. Nang mula sa dilim ay bigla na lamang sumulpot si Sandoval at simbilis ng kidlat na hinablot nito ang kanyang kalibre 38 service firearm sabay karipas ng takbo. Layo na, nakatawid na siya eh. Nagbigla din ako eh. Sabi ko, bahala na, habulin ko to. Bigla raw na walang parang bula si Sandoval, pero may nakapagturo sa guard na nakasakay na pala ito ng jeep. Tumawag pansin naman ang takbuhan sa kalsada sa grupo ng mga nagro-rondang tanod sa lugar, kaya't nakihabol na rin ang mga ito. Todo tanggi pa ang sospek ng kapkapan siya ng mga tanod, pero agad na nakuha sa kanya ang itinakbo niyang baril. Laking gulat pa ng mga tanod nang malamang isa pa lang babae si Sandoval. Bubunutin pa nga niya yung baril. Buti na lang, marami kami. Kaya nahawakan namin yung kamay niya para. Hindi naman inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na gagamitin sa pang-hold up ang baril o miyembro siya ng sindikatong Agaw Armas. Dinala na si Sandoval sa Women's Desk ng Mandaluyong Police para sampahan ng kasong theft at illegal possession of firearms and ammunition. Dante Perello, naka-Alerto 24. Nagisa sa Senado ang mga opisyal ng Pag-ibig Fund dahil sa umano'y irregularidad sa pagpapautang sa isang developer ng mga bahay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ito ang Severa Village sa Mabalacat, Pampanga. May commercial complex at may itinayong paaralan. Tahimik at maayos ang lugar. Pero sa likod nito ay mga kwestiyon at aligasyon ng umano'y anomalya sa developer ng proyekto na Globe Asiatic. Ginamit daw kasi ng Globe Asiatic ang mga pangalan ng ilang Pag-ibig members na hindi naman daw talaga nag-apply ng housing loan para makakuha ng pera sa Pag-ibig. Sa kwento ni Marilyn, may mga kapitbahay daw siya na inalok ng pera. Kapalit umano ng pagpirma sa mga dokumentong layo makautang para sa pabahay sa Severa. Hinga nila kami ng ID, birth certificate, at saka tapos pautangin nila kami ng halagang 3,000. Tapos wala kaming babayaran. Pagkapirma namin, wala na kaming babayaran. Sa Senate hearing, piniga ang Pag-ibig sa mga umano'y irregularidad na ito. Mga pautang daw ng Pag-ibig sa Globe Asiatic para sa Severa Village. 1,000 sa mga loans daw na ito ang hindi mahagilap. 400 sa mga nakapangalan sa loan ang hindi naman daw talaga nag-apply ng housing loan. At 200 ang kulang-kulang ang papeles pero nakautang. I think it's the Pag-ibig that should be in jail. This is totally unacceptable. This is gross corruption. 110%. Nanindigan naman ang Pag-ibig na walang irregularidad sa mga pautang. Wala rin daw anomalya. Malamang daw ang nagkaproblema sa tinatawag na express system ng paglo-loan sa Pag-ibig. The express system natin, it requires a post-validation within a certain number of days from release of loans. Hindi nasunod yung established internal control measures. Hindi sunod yung procedures. Sino po ma'am nag-violate sa procedures? They're the ones processing the loans. Nagkakahalaga ng 850,000 pesos sa mga bahay dito sa St. Monique. 750,000 pesos ipinangutang raw sa Pag-ibig. Pero nang busisihin ng mga may-ari ng bahay ang kanilang mga naibayad, napag-alaman nilang hindi pala naire-remit sa Pag-ibig ang perang naibayad nila sa developer. Dahil sa gusot, natatakot tuloy ang ilang homeowners na mabaliwala ang perang naibayad na nila. Baka mamaya biglang mapalis kami, yung naman pinaghirapan ng mga mahal namin sa buhay, walang mangyari. Hindi na pwede, hindi na maglo-loan down. Hindi na pwede ang Pag-ibig na magbigay ng loan. Kaya, kumbaga, no choice kami, in-house na daw. Binisita ng Globe Asiatic noong 1 linggo ang Severa Village. Paglilinaw nito, hindi sila pumapayag na ipangutang sa Pag-ibig ang bahay kung hindi pa aprobado ang housing loan. As long as you're Pag-ibig member, as long as you get a confirmation from Pag-ibig, which is the basis for our approval of your processing of your loan, actually,
lahat sila qualified. Pag nag-loan ka, bumibili ka ng bahay. Talagang sa akin mapupunta yung bayad sa bahay. Kasi yung bahay ko binili mo. Sa Lunes muling haharap sa Senado ang mga opisyal ng Pag-ibig upang mas mabigyang linaw ang kontrobersya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Mga bading, nagtagisan sa basketball. Ilang malalayong eskwelahan sa Norte, inabot ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. At si Lovie po, paano kaya pinaghandaan ang kanyang sexy pictorial? Tutukan dito lang sa 24 Oras.